Hi guys, good morning. So ang pag-uusapan natin ngayon ay ang government fees. So ang government fees, ito yung babayaran mo bago ka mag-submit ng application mo sa IRCC. So kung nag-gather mo na lahat ng requirements mo, ECA, IELTS, NBI, medical, and lahat yung meron ka ng employer. So bago ka mag-submit sa IRCC, bayaran mo muna to. Ito yung sa bubuksan ngayong March 31. Government fees in Canada. So, pagkabayad mo nito, meron tong resibo. So, isasali mo siya sa submission mo sa pag-apply mo na sa March 31. So, ito yung updated na nasa website ngayon. So, ito. Ang PR kasi 'di ba ang enhance is pagdating mo ng Canada, pagdating mo dito is PR ka na kaagad. So, PR processing with spouse and partner. So, 575 ang PR, 950 ang processing fee with spouse and or partner. Ito yon. So, kung may anak, per child, 260 ang babayaran mo sa isang anak. So, kung dalawang anak, so dalawang 260. Biometrics per person. So, kung adult, halimbawa, parents, family of 2, ito, may option dito. So, kung per person lang, kung single ka lang, kung ikaw lang applicant, 85 lang bayaran mo. So, kung halimbawa, family of 3 kayo, puro adult, bio for family of 2 or more family applying at the same time, 170, ito ang piliin mo. So, dati, sa batch ko na nag-apply sa HCCP and HSW, meron kaming work permit na binayaran kasi magkaiba ngayon sa enhance na pagdating mo, PR ka na. So, dati nagbayad kami nito. So, ngayon, wala na siya doon sa website ng anong babayaran mo. Ito lang nandito kasi, di ba, PR ka na directly pagdating nyo. So, yun. And then, so, ito ang total. So, ito, kung mayroon kang isang anak, kung ito ang pipiliin mo kasi family of 2 or more. So, ito yung total, 1,950 Canadian dollars. Times mo sa 40, most likely ito ang nasa palitan. So, kung bumababa man siya, 39 point something or 40 point something. But, ito lang ilagay natin and then i-multiply mo siya and then 78,000 sa government fees na babayaran mo dito sa Canada kung mag-lodge ka na ng application mo. Kung, halimbawa sa time ko sa HCCP and HSW, ang binayad ko sa government fees ko bago ako nag-apply sa IRCC, 1,540 single parent with one dependent na minor. So, ito yung binayaran kong government fees. And then, so, ang gastos ko dati sa Hong Kong kay, ito, kumuha ko ng, yung mga bayad ko ba sa mga naalala ko lang. So, photo, visa, 85. So, meron na siyang hard copy and soft copy. And then, syempre, dalawang beses ako nagkuha nito kasi nag-apply ako 2021, di ba? And then, umulit ako ng application. Nag-paper base ako 2021. And then, nag-apply ko ng online year 2022. So, twice ako nagpa-picture. Medical, ang medical ko sa Hong Kong, kung saan ka na bansa na while you're processing your application. So, doon ang rate na susundin mo. Itong sa akin, year 2022, sa Hong Kong. So, Hong Kong dollars, 2,170. Yung anak ko naman, so kung merong anak and spouse, mag-undergo din sila og medical. Ang spouse is the same fee sa adult, sa main applicant. Ang child is mas mura, ang dependent, ang anak. Merong age bracket, so kung below ang anak mo sa age bracket na nandun sa website, yun yung babayaran mo. So sa akin dati, ang anak ko was 14 siya nung nagpa-medical. So belong siya sa babayaran na 6,700 something. So mga 7,000. Tapos sa akin, 2,170 Hong Kong dollars. And then, sa ECA, ako dati, ngayon, this is the current amount na 2025. ECA is 300 and then IELTS is 300 din. So, kung i-multiply mo yan, 24,000 na. So, ang NBI 350 sa Hong Kong dati. Yung kumuha ko ng NBI kasi kakilala ko. Tapos, siya ang nag-process. So, 350. Baka ngayon tumaas na. And also, ang PC ko dati, dalawa kasi ang PC ko sa Hong Kong tsaka sa Doha, Qatar kasi may experience ako sa Qatar. And then, kung isasalim, meron ka kasing sa form na a-applyan mo na
fill up mo kasi sa forms ng immigration, meron kasi dong declaration kung nagstay ka ng 6 months or over 6 months. So, ako sa Doha, Qatar. So, kaya hiningan ako ng, tawag nito, police clearance. So, kumuha ako ng police clearance. And then, kumuha ako ng police clearance sa Doha, Qatar. Nagpunta ako ng consulate ng Hong Kong. And then, doon ko pernases. And then, so, ang Ministry of Interior sa Ministry of Doha, Qatar in Hong Kong, yun yung nag-request sa akin ng fingerprint sa Hong Kong kasi nasa Hong Kong ako. So, hininga niya ako ng fingerprint sa Hong Kong, sa Hong Kong police mo kukunin. Sabi nung diplomat ng Qatar, na merong legalization fee sa fingerprint. Ang bayad doon is USD $27. And then, pag sa application processing, 31 USD, babayaran mo siya in cash. So, lahat ng gagamitin mong pera sa Qatar doon is, sila in USD ang currency. So, that's their law na, yun yung currency na ginagamit nila. And then, kung na-process ko na-submit ko ng requirements ko. So, once the PC will arrive sa Hong Kong, magbabayad ka na ng legalization of the certificate. Yun yung another 27 uli. So, twice ako kumuha kasi, di ba nag-apply ko year 2021 and then nag-apply ako year 2022. And then, the police clearance, ang expiration niya is 6 months. And then, so nagkuha ako ulit. So, twice ako nagbayad. So, the same thing. The first time na nagkuha ako, the same thing na ginawa ko sa pangalawang kuha ko. So, ginastos ko noon is 10,000. So, most likely, ang ginastos ko sa overall na application is ito, 127,120 Philippine money. So, this is the price. Ito yung target ko na nagastos ko sa DIY. So, kung hindi ka magdi-DIY, meron kang babayaran na agency fee at saka consultant fee. So, yun, hindi ako nagbayad kasi ako man ang nag-ayos ng application ko. So, ito yung mga nagastos ko. So, kung meron man siguro akong nagastos sa yung mga, kasi halimbawa sa anak ko, di ba? Kumuha ako ng passport niya kasi first time. So, merong SPA, merong ipapadala mong document sa Pilipinas kasi kailangan yung signature talaga, hindi pwede scan. So, yung SPA nang gagaling sa Hong Kong, pinadala kong document sa Pilipinas. So, kailangan mong bayad ng LBC. So, ganun. Medyo malaki din, pero at least it's not that heavy kesa doon sa meron kang agency at saka consultant. So, ito yung babayaran mo kung magdi-DIY ka. So, kung hindi ka naman magdi-DIY, then meron talaga siyang babayaran kasi agency ang magpaprocess ng documents mo. So, I guess, yun lang ang parang estimated mong makikita mong amount na kakailanganin mo sa application na ito. So, yun lang po. Thank you.